Sa halagang 180 pesos, nakagawa ako ng napakasarap na chocolate cake. Yes, nakagawa ko kagabi dahil congratulations Myla, happy 50k followers. At syempre, hindi ko naman maaabot ito kung wala ang tulong ninyong lahat na naniniwala sa akin. Mula sa aking puso, maraming salamat po sa inyo. Buti na lang may available ingredients ako sa bahay kaya ako nakagawa at alas 2 na yata ng madaling araw ako natapos magluto. At dahil wala naman akong oven, gumawa na lang ako ng no-bake chocolate cake na napakasarap para ma-celebrate yung ating achievement. Grabe, panalo yung lasa nito. Ang sarap, chewy, at sakto lang yung tamis. Kakailanganin natin dito ng 1 pack ng cream oat chocolate. 10 pieces ang laman nito. Kailangan itong durugin kung may food processor kayo, mas maganda. Pero kung wala, pwede nyo itong durugin gamit yung meat tenderizer or any matigas na pwedeng ipangdurog. Kailangan lang maging pino ito. After natin itong madurog, isalin natin sa isang mixing bowl at maglagay tayo ng 1 teaspoon ng baking powder at 1 can ng evaporated milk. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating mixture. After natin itong ma-mix, isalin natin sa isang baking tray. Nilagyan ko ito ng parchment paper sa ilalim at yung mga gilid pahira natin ng cooking oil para mamaya madaling matanggal yung ating cake once na maluto na. At nagkaroon pala ako ng konting problema dito kasi yung ginamit kong tray ay hindi pala kakasya sa aking steamer. So inulit ko uli yung process. Instead na 8x8 yung aking cake, naging 8x4 na siya. Yung molder ko for banana cake, ito na lang yung gagamitin ko. Same lang din po kanina, lagyan natin ng parchment paper yung ilalim at lagyan ng cooking oil yung mga gilid bago natin isalin yung mixture. After na maisalin yung mixture, itaktak natin ito para masiksik hanggang ilalim. At takpan natin ito ng aluminum foil para hindi mabasa yung loob. At lulutuin natin ito sa steamer. At kanina, habang hinahanda ko ito, nagpakulo na rin pala ako ng tubig. At lulutuin natin ito ng 40 minutes sa medium fire. At habang niluluto natin yung ating cake, gawa naman tayo ng pwedeng gamitin pang design para dito. Meron ako dito na chocolate bar na binili last time. Ginagamit ko talaga ito for baking. Babawas lang ako ng 2 bar. Yung isa, slice natin ng maliliit na cubes at yung isa naman, slice natin ng pahaba. Yung hiniwa natin ng maliliit na pa-cubes, gagamitin natin for chocolate ganache. Isali natin ito sa isang mangkok at lagyan ng 1/4 cup and 1 tablespoon ng all-purpose cream. Ibabad natin ito sa mainit na tubig hanggang sa matunaw. At once na matunaw na, haluin natin ito ng mabuti hanggang sa makuha natin yung ganitong consistency ng ating chocolate ganache. At para hindi maging runny itong ating chocolate ganache, ilagay muna natin ito sa ref ng at least mga 10 minutes para mamaya settled na ito once na ilalagay na natin dito sa ating cake. At ayan, luto na yung ating cake at talaga naman napakabango. Dahil nilagyan natin ito ng parchment paper sa ilalim kanina, napakadali na niyang matanggal dito sa molder. And after 10 minutes, ayan, maganda na yung ating chocolate ganache, hindi na siya runny. At para madalian tayo sa paglalagay nito mamaya sa ating cake, isalin natin ito sa isang piping bag. Paalala lang po, hindi ako isang magaling na baker, pero gagawin ko yung best ko para sa aking cake. After nating maisalin sa piping bag, isara natin yung taas at gupitin natin yung ilalim. Sa pagde-design ng cake, nasa sa inyo na po kung anong gusto nyong design. Pero itong sa akin, ilalagay ko lang lahat ng chocolate ganache sa ibabaw. At ipa-flat ko lang ito gamit yung spatula para maayos. At para hindi naman boring, guguhitan ko lang ito gamit yung tinidor. At sa additional design ng aking cake, kanina nagtira pala ako ng konting dinurog na cream o. Ilagay natin dito sa mga gilid paikot. At sa final design ng aking napakasarap na cake at napakabango, yung chinap ko kaninang chocolate, ilalagay ko naman dito sa gilid paikot din. O, sino ka dyan? Sino mag-aakala na less than 200 pesos itong ganitong klaseng cake at overloaded pa sa toppings? Alam nyo ba yung lasa nito? Promise, napakasarap. Mas masarap pa sa binibilihan naming cake sa mall. Mas maganda na ilagay muna ito sa ref bago iserve para hindi maging runny yung ating chocolate at mas maging chewy pa yung ating cake. Again, happy 50k followers to me. Naway nabusog ko ang inyong mga mata.